Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang game sa pagitan ng Golden State Warriors kontra sa kupunan ng Dallas Mavericks. Ngayon mga ropa, dito sa game na to, first time magbabalik ulit si Klay Thompson sa arena ng Golden State Warriors at haharapin siya ngayon ni Stephen Curry sa kanyang pag-comeback. Napakaganda at sobrang exciting ng game na to mga ropa dahil dikitan lang ang laro hanggang sa matapos ang fourth quarter at doon nga sa dulo mga ropa, heroic mode si Stephen Curry para kuhain kay Klay Thompson at sa kupunan ng Dallas Mavericks ang panalo. Tumira ng unbelievable shot si Stephen Curry na nagbigay ng panalo para sa kupunan ng Golden State. Tuwang-tuwa ang lahat ng nanunood sa arena sa napakagandang laban na ito. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown. Simulan na natin to. Okay game. Dito tayo magsimula sa third quarter mga ropa kung saan natapos ang first half 63-59. Lamang ng 4 na puntos sa kupunan ng Dallas Mavericks. At sa pagkakataon na to mga ropa, ang Splash Brothers na si Klay Thompson at Stephen Curry na ngayon ay magkalaban na. Si Klay Thompson ay meron ng so far score na 11 points, 3 rebounds at 2 assists. Samantalang si Stephen Curry ay meron ng 14 points, 4 rebounds at 6 assists. Dito sa game na to mga ropa, ang ganda ng duelo nitong dalawang superstar na ito na dating magkakampi. Dito sa third quarter mga ropa, maagang umalagwa ang kupunan ng Golden State Warriors. At dito nga sa 3-pointer ni Stephen Curry na to, naging 72-66 ang score, lamang na ng 6 na puntos dito ang kupunan ng Golden State. Nagawa ni Stephen Curry ang 3-pointer na yan dahil sa high screen ni Jackson Davis na to. Ngayon mga ropa, alam ni Derek Lively na hindi dapat niya iwan si Stephen Curry sa may 3-pointer at hindi dapat siya naka-drop defense dito. Kaya nung na-realize si Derek Lively yung pagkakamali na yan, agaran siya kumabol dito kay Stephen Curry. Pero huli na ang lahat mga ropa, basket is good na para kay Stephen Curry, naipukol niya ng 3-pointer, no problem, easy money para kay Curry. At sa sumunod na possession ng Golden State Warriors mga ropa, si Stephen Curry ulit ang nagmamando sa ibabaw. Same play ulit ang ginawa nila dito, nag-set ng high screen si Jackson Davis, pero dahil na-anticipate na yan ni Derek Lively mga ropa, hindi na siya naka-drop defense dito. Ang bilis na kapag-adjust si Derek Lively sa depensa dito against kay Stephen Curry. Nag-show defense agad si Derek Lively sa may ibabaw, kaya ang tendency mga ropa, nawala ng space si Stephen Curry dito para makapagmando sa ibabaw. Yun nga lang mga ropa, nagkaroon ng another option dito si Stephen Curry at si Jackson Davis dahil si Jackson Davis ay roll papunta doon sa may paint. Kaya ang ginawa ni Stephen Curry dito mga ropa, pinasa na ang bola sa roller na si Jackson Davis at nagawa naman ni Jackson Davis ang paraan yan, umiscore siya dito ng 2 points. Basket is good para sa kanya at sa kabilang banda mga ropa, possession naman ng Dallas Mavericks. Nakakuha ng block si Jackson Davis dito against sa drive ni Kyrie Irving. Ang gandang depensa ang pinakita ni Jackson Davis dito para ma-prevent ang 2-pointer ni Kyrie Irving. At magkatapos ng defensive stop na yan ng Golden State Warriors mga ropa, si Jackson Davis tumakbo dun sa may kabila para sa fast break naman nila. Siya ang naging receiver ng fast break dito mga ropa, kaya easy 2 points para sa kanya. Open lane ang kanya sinalaksakan dito, basket is good. Kaya ang naging score dito mga ropa, 76-66. 10 puntos ang lamang dito ng Golden State Warriors pagpasok pa lang ng third quarter. Dito sa first half ng third quarter mga ropa, Jackson Davis is all over para sa kupunan ng Dallas Mavericks. Sa magkakasunod na possession, sa kanya binibigay ng Golden State Warriors ang bola. Pero dito mga ropa, mintes ang kanyang tira. Buti na lang nakuha niya pa rin ang offensive rebound at binasa niya kay Draymond Green sa may corner 3-pointer ang bola. Tumitira sa corner 3-pointer ngayong season si Draymond Green mga ropa, kaya ipinukol niya ang 3-pointer na yan. Basket is good para kay Draymond Green. 79-66 ang score, lamang na ng 13 points dito ang kupunan ng Golden State. Ngayon mga ropa, dito sa third quarter, ang gamit nga pala ng depensa dito ng Golden State Warriors ay man-to-man defense. Man-to-man defense sa may good rotation at good close out kontra sa kupunan ng Mavericks players. Pero hindi dahil maganda ang depensa ng Golden State Warriors dito, hindi na makakascore ang kupunan ng Dallas Mavericks. At sa pagkakataon nga na to mga ropa, inatake ni Luka Doncic ang depensa ni Draymond Green. At the same time, nakuha niya rin ang depensa dito ni Jackson Davis. Mintes nga ang tira na to ni Luka Doncic. Although open look na yan mga ropa, pero nagmintes ang layup na yan ni Luka Doncic dahil na rin sa resistance na pre-provide ni Draymond Green dito. Pero dahil na-attract niya yung depensa dito ni Draymond Green at the same time ni Jackson Davis, ngayon naman ay nawala ng resistance si Daniel Gafford para magkaroon ng easy putback dito sa mintes na tira ni Luka Doncic. Basket is good para kay Daniel Gafford. At sa senaryo na to mga ropa, nadali si Draymond Green sa peke ni Luka Doncic dito sa may 3-pointer. Iko-close out sana ni Draymond Green si Luka Doncic dito dahil naiwan itong open dito sa may 3-pointer at hindi ba pwede yun. Kaya ang tendency mga ropa, pag peke ni Luka Doncic dito, open lane sa kanya at wala ng resistance dito na nag-close out against kay Luka Doncic. Ang tendency at outcome niyan mga ropa, easy layup para kay Luka Doncic, basket is good. Sa kabilang banda mga ropa, maganda din naman ang depensa ang pinakita dito ng Dallas Mavericks kontra sa kupunan ng Golden State Warriors. At dito nga mga ropa, ang ganda ng sinetup na play ni Draymond Green dito sa may baseline kung saan inabangan niya ang player na pwedeng kumat dito sa may paint. At nung na-anticipate ni Stephen Curry yan mga ropa, ang ginawa niya dito, sinimplehan niya ang kanyang defender at siya na yung kumat dito sa may paint. Pero alanganin na pagkat na yan ni Stephen Curry mga ropa dahil merong resistance sa kupunan ng Dallas Mavericks doon sa may paint. Dito sa play na to, hindi kasi nila nalayo si Daniel Gafford doon sa may ilalim, kaya kahit nakakat si Stephen Curry dito, nag-aabang lang si Daniel Gafford
Gafford dun sa may paint. Ang tendency at outcome niyan mga ropa, supalpal, butata ang tira ni Stephen Curry dito. Good defense para sa kupunan ng Dallas Mavericks. At sa pagkakataon na to mga ropa, si Kyrie Irving ang may hawak ng bola at isolation play ang kinol dito ng Dallas. Ang bumabantay sa kanya dito ay si Gary Payton Jr. Pero pansinin natin ang ginawa ni Kyrie Irving dito. Wala nang play to mga ropa, talagang one-on-one offense lang para sa kanya. Grabe ang galaw ni Kyrie Irving dito para panisin ang depensa ni Gary Payton Jr. Dahil sa mga players na katulad nito ni Kyrie Irving, Luka Doncic, Klay Thompson at yung mga role players sila, malakas na team talaga ang Dallas Mavericks na to. Easy 2-pointer para kay Kyrie Irving, panis ang depensa ni Gary Payton Jr. Basket is good para kay Kyrie. At dahil sa run na yan ng Dallas Mavericks, mapa-opensa man o depensa mga ropa, yung 13 points na kalamangan ng kupunan ng Golden State Warriors ay naglaho. 3 puntos na lang ngayon ang hawak na kalamangan nila Stephen Curry, 79-76 ang score. At sa kabilang possession mga ropa, ang ginawa ng Golden State Warriors sa sagot dito ay isolation din ni Stephen Curry kontra sa depensa ng kupunan ng Dallas Mavericks. Ang bumabantay sa kanya dito ay si Grimes ng Dallas at ang ginawa niya dito mga ropa, dahil open lane dito sa may right side, na-anticipate ni Stephen Curry na maluwag dito sa right side at yung mga players nandun sa may left side. Kaya ang ginawa niya dito ay natake niya sa right side ng depensa ni Grimes at floater shot ang kanyang ginawa dito para hindi siya ma-block na katulad na nangyari nung kanina. Good closeout nga ang ginawa ng Dallas Mavericks dito ay Stephen Curry, 2 tao na ang dumepensa sa kanya dito. Pero dahil isang high IQ player to si Stephen Curry, ayaw niya na maulit yung nangyari kanina na kung saan na-block ang kanyang tira. This time mga ropa, panis ang depensa ng Dallas Mavericks. Easy 2 points para kay Stephen Curry. Nabasag niya ang run dito ng kupunan ng Dallas Mavericks dyan sa tira na yan. Susubukan sanang bumawi ng kupunan ng Dallas Mavericks dito. Hand off ni Daniel Gafford, top of the key si Kyrie Irving. Usually mga ropa, ang depensa talaga ni Kevon Looney, lagi siya nakadrop defense dito sa may ibabaw. Mapapansin nyo yan sa kanyang mga past games. Lagi talaga siya nakadrop defense. At dito nga mga ropa, nakadrop defense siya against kay Kyrie Irving. Kaya ang tendency niyan, si Gary Payton na nandito sa ibabaw ay doble kayod para in case na magkaroon ng high screen dito or hand off na ginawa dito ni Daniel Gafford at Kyrie Irving, makakahabol siya sa may 3-pointer. Yun nga lang mga ropa, hindi talaga nakahabol si Gary Payton dito dahil ang laking screen ang provide dito ni Daniel Gafford. Buti na lang talaga mga ropa, ang layo ng tira na to ni Kyrie Irving dito sa top of the key. Mintes ang tira na yan ni Kyrie. Basket is not good para sa kupunan ng Dallas Mavericks. At after ng possession na yan ng kupunan ng Dallas mga ropa, kinapitalize yan ng Golden State. Mintes nga ang tira ni Kyrie Irving. Sa kabilang banda mga ropa, si Stephen Curry ang nagbaba ng bola. At dahil threat si Stephen Curry dito sa may 3-pointer, hindi ko alam kung bakit naging ganyan ang depensa dito ng Dallas Mavericks. Tatlo sila na nasa ibabaw dito at lahat sila nakadikit kay Stephen Curry. Kaya ang tendency mga ropa, si Jonathan Kuminga na iwan dito sa may 3-pointer at naging open ang lane dito para sa kanya para pasukin ang butas na depensa dito ng Dallas Mavericks na anticipate ni Stephen Curry ang senaryo na to. Kaya easy pass lang ang ginawa niya dito kay Kuminga, slam dunk para kay Jonathan, basket is good para sa kanya. Dito talaga sa kupunan ng Golden State Warriors mga ropa, pag mali ang depensa mo talagang pagbabayarin ka nila. At sa pagkakataon na to mga ropa, nag-set ng high screen dito si Kevon Looney sa may ibabaw. Tumakbo dito si Buddy Hield at nag-receive ng pasa kay Stephen Curry. Kapareha si Kevon Looney mga ropa, nakadrop defense din si Daniel Gafford dito. Kaya ang tendency, doble kayo din ang bumabantay dito kay Buddy Hield. Kapag nag-set na ng high screen dito si Kevon Looney at pinasa na nga ni Stephen Curry ang bola dito kay Buddy Hield. Talagang na-delay ni Kevon Looney dito yung defender ni Buddy Hield. Kaya ang tendency mga ropa, enough space yan para kay Buddy Hield para ipukol tong 3-pointer na to. Successful play naman to para sa kupunan ng Golden State Warriors dahil ang 3-pointer long bomb ni Buddy Hield na to ay easy money, no problem, basket is good. Kaya ang senaryo dito mga ropa, 86-78 ng score. Medyo lumaki ulit ang kalamangan dito ng Golden State. At dito mga ropa, 2 minuto na titira sa third quarter. Dito ko nakita yung play na ginamit ng Golden State Warriors na paulit-ulit nilang ginawa sa fourth quarter para talunin ang kupunan ng Dallas Mavericks. Ngayon mga ropa, ang play o diskarte na yun na tinutukoy ko ay kinukuha ni Stephen Curry sa switch ang depensa ni Derek Lively. For example mga ropa, dito nag-set ng high screen si Kevon Looney. Ang tendency at outcome niyan, nakuha ni Stephen Curry sa depensa dito si Derek Lively sa isolation. Dahil mismatch ang matchup na yan mga ropa, ang laki ni Derek Lively, iniwanan lang ni Stephen Curry dito ang depensa ni Derek Lively. Swerte pa rin ang Dallas Mavericks dito mga ropa dahil mintes ang layup na yan ni Stephen Curry kahit naiwanan niya na ang depensa dito ni Derek. Pero yung play na yan mga ropa, sa fourth quarter gamit na gamit yan ang kupunan ng Golden State Warriors at ni Steve Kerr. Dahil sa mintes na to ni Stephen Curry mga ropa, sa kabilang banda kinapitalize yan ni Luka Doncic. Ngayon siya naman umatake sa depensa ng Golden State. Again, wala nang play mga ropa, isolation lang ni Luka Doncic against sa depensa ni Andrew Wiggins. Basket is good para kay Luka Doncic, no problem. 88-82 ang score, 6 na puntos sa kalamangan ng Golden State. Ngayon sa possession nila, ang ganda ng ball movement na to na pinangunahan ni Podziemski. Ikot ng bola ng Golden State Warriors, nalito bahagya dito ang kupunan ng Dallas Mavericks sa depensa at nag-end up to sa 3-pointer ni Jonathan Kuminga. Jonathan Kuminga sa may long bomb, easy money, no problem, basket is good. 91-82 na ang score mga ropa at nakakuha pa ng defensive stop dito ang kupunan ng Golden State. Sa deflection na to, still ang kinalabasan yan. At sa kabilang banda mga ropa, again, good ball
movement para sa koponan ng Warriors. Buti nga mga ropa nakaiwas dito ang koponan ng Dallas Mavericks dahil sa good ball movement na yan na open dito si Buddy Hield sa may 3-pointer. Isang bala ang naiwasan dito ng Dallas Mavericks, mintes ang tira ni Buddy Hield, basket is not good. Kaya sa kabilang banda mga ropa, nauna na si Derek Lively doon sa may kabilang court dahil sa rebound na to ng Dallas Mavericks. Fast break na koponan ng Dallas at naipasa ni Derek Lively yung bola dito kay Marshall. Easy 2 points para sa kanila, fast break. At sa possession ng Golden State Warriors mga ropa, nakakuha sila ng turnover dito. Kaya ang tendency bola ulit ng Dallas Mavericks. At same play na ginawa ni Luka Doncic kanina, isolation lang, inatake niya dito ang depensa ng Golden State Warriors. Familiar shot dun sa ginawa niya kanina. Teardrops dito sa may left side. Same shot, same result mga ropa, pero sa pagkakataon na to nakakuha pa ng foul si Luka Doncic sa tira na to. Kaya ang naging score dito mga ropa 91-87. 4 na puntos na lang bigla ang naging kalamangan dito ng Golden State Warriors. Buti na lang mga ropa nakapukol ng 3-pointer dito si Podziemski. Ang tendency niya 94-87 ang score. At sa uling possession na to ng Dallas Mavericks dito sa third quarter mga ropa, inangatan na ni Jonathan Kuminga dito ang opensa ni Luka Doncic. At dito mga ropa, good defense ang nailaro ni Jonathan Kuminga dahil hindi siya naiwanan dito ni Luka Doncic sa opensa. Napalibutan pa nga nila dito si Luka Doncic para sana sa turnover. Yun nga lang naipasa pa ni Luka Doncic ang bola kay Marshall. At good penetration, good shot din naman ang tinira dito ni Marshall. Kaya basket is good para sa koponan ng Dallas Mavericks. At dito sa uling segunda ng third quarter mga ropa, possession ng Golden State Warriors. Ang nagmamando ng bola dito ay si Podziemski. Ngayon mga ropa, ang diskarte nga ng Golden State Warriors dito sa huling minuto ng third quarter at sa fourth quarter, kinukuha nila yung mismatch gamit ang high screen dito sa ibabaw. Ngayon mga ropa, ganon ang kanilang ginawa. Nakuha nila yung matchup na kanilang gusto, Podziemski versus kay Derek Lively. Dahil mismatch na to mga ropa at paubos na rin ang oras, inatake na ni Podziemski dito ang depensa ni Derek Lively. Mismatch nga yan mga ropa, kaya ang daling linobay ni Podziemski ang depensa dito ni Lively. Ang outcome niyan mga ropa, nakakuha pa ng 2 points dito ang koponan ng Golden State Warriors. Kaya ang naging score pagtatapos ng third quarter 96-89, nagkaroon pa ng 7 puntos na kalamangan ng Golden State. Ngayon mga ropa, medyo mahaba na tong video natin, i-continue natin to sa isa pang video, gagawa pa ako. At doon i-analyze natin kung ano ang nangyaring plays at ginawang diskarte ng Golden State Warriors para i-close out ang game na to at makambak pa ang koponan ng Dallas Mavericks. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion, magkwentuhan tayo.